punto sa pagiging matatag po natin sa pagsunod sa ating dakilang hari, Abay Hawa. The title of my message tonight is the successful changes made by the Romans against the Israelites' belief system. Ang matagumpay na pagbabago na ginagawa ng Romano laban sa paniniwala at kultura ng ating mga ninunong Israelita. Roman and Greek feast, gods, calendar, cultural practices, and replacement system that took over, overshadowed, or intentionally substituted the original worship, culture, calendar, and identity of Yashral or the Israelites and the Torah-based system. Iba-iba, marami, kapistahan, pagsampa sa Diyos, kalendaryo, at iba pang mga kultura, mayroon po ang ating mga ninuno. Ito po ay sadya o ginawa intentionally to substitute, to eliminate, and to erase the original worship, ang tunay na pagsamba ng ating mga ninunong Israelita hanggang sa kapanahon natin ngayon. So when Rome rose to power, alam po natin in our world history subject na nagkaroon ng girian ang Greek at saka Roman. In fact, nag-i-enjoy tayo panoorin ang pelikula Helen of Troy. Nag-enjoy tayo na nakipaglaban ang mga kilalang personalidad. Pero mga kapatid, ito po ay may kinalaman sa katotohanan kung ano po ba talaga ang ibig sabihin. So when Rome rose to power first as an empire, then through the Roman Catholic Church, it introduced massive pangmalawakang pagbabago sa kultura, paniniwala, salita, maging ang kalendaryo na ibinigay ni ating Haring Abay Hawa sa kapanahunan pa ni Moses, maging mga pangalan ng lugar at pangalan ng tao ay sadyang binago. Changed slowly or overshadowed the ancient Hebrew Israel upang matabunan ang kultura at pagkakakilanlan ng ating mga ninunong Israelita. Ganon din ang pagkakakilanlan ni Abba. These changes reshapes how people keep time, celebrated festivals, used names, worship, and viewed the Bible of today. The result was gradual loss of Hebrew identity among the communities under Roman rule. Dahan-dahan, pautay-utay, paunti-unti, hanggang sa tuluyang nakalimutan. Imagine mo kapatid, it seems to be impossible that after 2,000 years, here we are. Nakilala natin si Abay Hawa, nalaman natin ang kultura ng mga ninuno natin noon, nalaman natin ang tipan, nalaman natin ang pagsamba. Nalaman natin lahat dahil tinawag tayo at nagsaliksik tayo at tayo po'y nanalangin kay Abay Hawa. At sa bawat panalangin at pagsunod natin, binibigyan niya natin ng kaalaman. Wala na pong kailangan revelation, nandyan na po nakasulat. Kailangan lang po natin intindihin at unawain. Na-i-reveal na po yan noon pa man dahil naglalahad na po ang ating mapupita. Pero hindi ito kailanman naintindihan. Dahil ang tanging lahi lamang ni Levi ang siyang magsasabi sa buong sanlibutan na ito ang dapat paniwalaan, ito ang katotohanan, ito ang panlilinlang, ito ang kapahamakan, ito ang para kay Abay Hawa. So when Rome conquered Greece at ang mga tao, mga Griego or Greek, it absorbed Hellenized Greek culture. Totoo naman na natalo ng Romans ang Greek. Pero in some way, nagtagumpay din ang Greek because some of the cultures mayroon ang Griego ay minana at sinusunod, pinamuhay, tinangkilik din ng mga Romano. Kasama na ang culture, religion, philosophy, sports, education, language, and then spread it across the empire. Sa imperyo na kung saan sinakop ng Roma. Kasama na po ang lupain ng ating mga ninuno. This Greco-Roman culture
that's a combine of Greek and Roman culture became dominant way of life during those times and still have a very strong influence until today. Bakit? Sino ba ang sinasamba ng mga tao ngayon? Di ba Diyos? Di ba ang God? Di ba ang Lord? Di ba ang Kristo? Pero ang pagkakakilanlan ng ating dakilang hari, Abay Hawa, ang ating tagapaglikha ay nawala. Yan po ang patunay na ang influence hanggang ngayon is very strong. As it expanded into Judea, ang lugar ng ating mga ninuno, binago din, ginawang Judea, and later into Christianity, it slowly pushed aside Hebrew traditions, replacing them with Greek-style beliefs and customs. Ang kapatid, ang ating mga ninuno noon ay sila din ang tumawag nito na mga Hudyo na hindi naman dapat. Ipinalabas nila sa kasaysayan ng ating mga ninuno noon ay mga Christians, pero hindi naman totoo dahil gusto lang nila na iparating. Kumbaga, it is a message sa panahon ngayon na mga Christians ang mga Israelites. How can it be kung ang Christianity nagsimula ng mga about 40 AD plus at lumawak ito ng 300 AD in Antioch, Greece, na kung saan nalipol na po, nawala na po sa lupaing Judea ang ating mga ninuno. So that is, they created the history, they fabricated the history, and it was been told na ito nga po ang pagkakilanlan ng ating mga ninunong Israelita. So ano po ba ang mga ina-adapt? What Romans adapted from Greek and was forced to be observed by the Israelites? Yung pwersahang ipinapasunod ng mga Israelita. Ano po ba ang mga ina-adapt na mga Greek, na mga Romans dun sa mga Greek? Una, the Greek philosophy replaced Hebrew worldview. So mayroon tayong Greek worldview, Roman worldview, combine ang Greek and Romans versus the Hebrew worldview. Nawala po ito. Torah worldview, tungkol po dito sa Torah, pinag-usapan dito ang konkretong covenant ng ating mga ninuno na nakasentro sa ating dakilang hari Abay Hawa. Unti-unti po itong humina. Hebrew concepts like were replaced with Greek. Messiah became defined through Greek terms. Christos. Would you just imagine, ang Messiah naging Christos. Ang ibig sabihin ng Messiah ay binuhusan ng langis. Si Kristo hindi naman binuhusan ng langis. Ang pinakamalalim na ibig sabihin ng Messiah ay Savior. Hindi kanya naligtas yung sarili niya, pinako sa krus, tapos mag-save pa siya buong mundo. Hindi ba kalukuhan? Pero naniniwala ang buong mundo. Di ba? Savior pala siya, iligtas niya muna sarili niya. Napako siya sa krus. Kung yan ang totoong kwento niya. Okay? So that's the real meaning. At tandaan po natin, paulit-ulit po na sinasabi sa Torah na ang Savior po natin si Abay Hawa na tinawag nila Heavenly Father. Tinawag natin Heavenly Father. No? So walang iba. So hindi po si Kristo ang Savior. Okay? Ano bang iba na inadapt ng mga Romans bilang mga Greek cultures na pwersahang ipinasunod sa mga Israelita? Greek language replaced Hebrew language. The Rome made Greek language of education, government, and literature in the East. So pag sinabing East po dito, during that time, kapatid, mayroon pong West Church of the Roman Catholic and the East Church, which is based in Jerusalem, and the West is based in Rome. Na later on, nag-away-away po dahil sa political interest, power, and money. Kaya mapag-usapan natin bakit mayroong naging Eastern Orthodox Church. Okay? Versus the West na ang headquarters in Rome. No, mayroong conflict. Okay? So ito po, ang influence na ito, ginagamit po ang lingwahe ng mga Grego sa paaralan, sa panggoberno, sa lahat na, even in literature. So Hebrew names became Greek. Hebrew writings were replaced with Greek translations. At alam po natin ang Septuagint. People stopped reading Torah in Hebrew. About 200 CE, wala na pong marunong magsalita ng Paleo Hebrew. Tapos ginawa ng Mikos-Mikos, nagkaroon ng Nikod at na-introduce yung A, E, I, O, U. Imbes A at saka I lang sa Paleo Hebrew.
No, without Hebrew, identity and culture rapidly disappear. So nawala. Dahil wala pong salita, walang kultura ng mga Hebrew, unti-unti po itong nawala. May influence po ito sa pagkawala ng pagkakilanlan natin. Ano pa? Greek religious festival replaced Hebrew feast. Greek religion's festival absorbed by Rome. Lahat po inabsorb ng Rome. And Rome later blended this with Roman feast. So, yung inadapt nila sa Greek, biniblend din sa Roman, and then force ito na ipinasunod sa mga ninuno nating Israelita. Ang effect po nito mga kapatid, ang Torah feast were suppressed. Pag sinabing suppressed, na stop, natigil, nawala. People celebrated pagan festival instead of biblical holidays or holidays. Katulad ng Feast of the Tabernacle, Feast of the Passover, the Feast of the Unleavened Bread, the Feast of Shofar. No? Nawala po ito lahat kasi ang pag-adapt ng Romans sa Greek, mingled yun sa kultura nila and then forcefully introduced and let the Israelites follow, nawala po ang kultura ng ating mga noon. Cultural memory of Israel annual cycle collapse. Yung yearly na celebration ng Feast of Abib, Passover, hanggang sa Unleavened Bread, hanggang mapunta tayo sa Tabernacle, nawawala po ito. Ang salitang pagpapalaya, Hindi mo nilimot kailanman, Abba Yahweh. Pinahalagahan mo ang bawat mong salita. mula sa umpisa ay aming nalaman ang lahat. Ito ay nakabakas sa kasaysayang nakasulat. Kahit ito ay itinago at kami kanilang binulag, hindi kami naubos ang tipan sa dugo namin nababanaan. Sa aming panahon mo ginanap ang iyong kalooban. Sa likod ng pagkakasala, wala kaming kaalam-alam. Sapagkat ikaw ang nagtakda nito sa iyong mga hinirang, amin itong yayakapin at muli